Nararanasan mo rin ba ito? Trace sa queue ng madaling araw na naman at muli kang nagigising para maglakad papunta sa banyo? Hindi na ito ang unang beses ngayong gabi. Ang tuloy-tuloy na paggambala na ito ay hindi lang sumisira sa tulog mo. Unti-unti nitong ninanakaw ang lakas, linaw ng isip at sigla mo kinabukasan. Ramdam mo ang inis sa bawat pagbangon at paglakad mo sa dilim habang ang katabi mo sa kama ay mahimbing na mahimbing ang tulog. At napapatanong ka, bakit ako? Ganito na ba talaga kapag tumatanda? Marami ang naniniwala na oo, at tuluyan na lang nilang tinatanggap ang walang katapusang pagod, ang takot na madapa sa dilim at ang ideya na hindi na sila makakatulog ng diretso buong gabi. Pero gusto kong maging malinaw sa iyo, hindi kailangang ganito. Hindi mo kailangang tanggapin ang buhay na laging putol-putol ang tulog at puno ng pagod ang mga araw. Ako si Dr. Grace Prescott, isang manggagamot na may mahigit 20 taong karanasan. Inialay ko ang aking karera sa pag-unawa sa masalimuot na mundo ng pantog at ng urinary system. Libo-libong kalalakihan at kababaihan na katulad mo ang dumaan sa aking klinika na pakiramdam ay wala ng pag-asa. Ngunit paulit-ulit, nasaksihan ko ang kahangahangang pagbabago sa kanilang kalagayan. Ngayong araw, hindi ako magbibigay ng pangkaraniwang payo. Ibinabahagi ko sa iyo ang isang mahalagang estratehiya sa urology. Isang paraan kung paano at mas mahalaga kailan dapat uminom ng tubig upang mabawi mo ang mahimbing mong mga gabi. Napakasimple ng teknik na ito. Napakaluhikal, ngunit madalas hindi sa napapansin, kaya mapapaisip ka kung bakit ngayon mo lang ito nalaman. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ay hindi lang makakapagpabago ng iyong mga gabi. Maaari nitong baguhin ang iyong buhay. Bago ko ibigay ang solusyon, gusto kong maunawaan mo ang kabuuang larawan nito. Alam mo ba na hanggang 70% ng mga may edad 6 na pataas ay nagigising ng hindi bababa sa isang beses bawat gabi para umihi at para sa marami, dalawa, tatlo o higit pa? May tawag dito nocturia. At hayaan mong maging malinaw, ako kahit karaniwan ito, hindi ito normal. Hindi ito simpleng bahagi lang ng pagtanda. Isa itong babalang tila sirenang umaalingaw sa gabi. Isang senyas mula sa iyong katawan. At ang mga epekto ng hindi pagpansin dito ay mas seryoso kaysa sa inaakala mo. Manatili ka hanggang sa huli dahil ibubunyag ko hindi lamang kung bakit ito nangyayari, kundi ang eksaktong estratehiya. Ang paraang itinuturo namin sa aming mga pasyente upang maputol ang nakakapagod na siklong ito. Ipinapangako ko ang huling revelasyon ay maaaring tuluyang magbago ng iyong mga gabi. May dahilan kung bakit tinatawag naming silent epidemic ang nocturia. Hindi ito madalas pag-usapan. Marami ang tahimik na nagtitiis, may kasamang hiya o pagsuko sa sitwasyon. Ngunit sa loob ng aking klinika, naririnig ko ang mga totoong kwento. Naririnig ko si Michael, isang anyos na lolo na mahilig gumawa ng maliliit na barko sa loob ng bote. Ngunit kinailangan niyang tumigil dahil nanginginig na ang kanyang mga kamay dulot ng kakulangan sa tulog. Naririnig ko rin ang kwento ni Susan, isang na putong anyos na retiradong guro na nadulas at nabalian ng balakang habang papunta sa banyo isang gabi. Isang aksidente iyon na nagbago sa takbo ng kanyang buhay at nag-alis sa kanya ng kalayaan. Hindi ito basta kwento lang. Ito ang masakit na katotohanan na araw-araw kong naririnig. Ang problema ay hindi lang simpleng pagkapagod. Mas malalim at seryoso ito kaysa roon. Pag-usapan natin ng direkta ang mga panganib na nakatago sa likod ng mga pagbangon mong ito tuwing gabi. Una, ang panganib ng pagkahulog. Sa dilim, kalahating tulog halos wala sa ayos ang balanse mo. Ang simpleng paglalakad papuntang banyo ay nagiging parang obstacle course. Isang nakausling alpombra, isang sulok ng mesa, isang maling hakbang at ang kapalit ay maaaring isang pinsalang magbabago ng iyong buhay. Para sa isang nakatatanda,
Ang pagkabali ng balakang ay madalas nagiging simula ng mabilis na paghina ng katawan at kalusugan. Ikalawa, ang epekto nito sa iyong pag-iisip at kalusugan ng utak. Ang mahimbing na tulog ay hindi luho. Isa itong pangangailangan. Habang ikaw ay natutulog, nililinis ng utak mo ang sarili nito. Inaayos ang mga alaala at inaalis ang mga lasong naipon sa maghapon. Kapag gabi-gabi itong napuputol, hindi nagagampanan ng maayos ang prosesong iyon. Ang resulta, lutang na pakiramdam, hirap mag-concentrate, mahina ang memorya, at sa paglipas ng panahon, mas mataas na panganib ng mga neurodegenerative na sakit. Hindi lang edad ang dahilan kung bakit ka nagiging makakalimutin. Madalas, kakulangan ito sa dekalidad na tulog. Ikatlo ang epekto sa iyong puso. Sa tuwing bigla kang nagigising, naglalabas ang katawan mo ng stress hormones, tumataas ang presyo ng dugo at bumibilis ang tibok ng puso. Kung nangyayari ito ng ilang beses bawat gabi, para mong inilalagay sa tuloy-tuloy na stress ang iyong cardiovascular system. Maraming pag-aaral ang nag-uugnay ng malalang nokturya sa mas mataas na panganib ng hypertension at iba pang sakit sa puso. At panghuli, ang emosyonal na epekto nito. Ang tuloy-tuloy na pagkapagod ay unti-unting kumakain sa iyong saya. Nagiging irritable ka, mas madaling kabahan, at maaari pang humantong sa depresyon. Unti-unti kang inilalayo nito sa mga bagay na mahal mo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Para kang nakakulong sa isang siklo ng pagod na mahirap takasan. Pakiramdam mo, hindi ka na ikaw. Bakit nga ba ito mas nagiging karaniwan habang tayo ay tumatanda? May ilang dahilan. Una, mas kaunti ang nagagawang antiretic hormone o ADH ng katawan sa gabi. Ang ADH ang nagsasabi sa iyong mga bato na bawasan ang paggawa ng ihi habang natutulog ka. Kapag kulang ang ADH, tuloy-tuloy ang paggawa ng ihi na parang pabrikang hindi humihinto. Ikalawa, maaaring lumiit ang kapasidad ng iyong pantog. Mas kaunting laman, mas madalas na pagpunta sa banyo. Ikatlo, at ito ang hindi alam ng marami, ang tinatawag na fluid redistribution. Kung namamaga ang iyong mga bukong-bukong sa maghapon, hindi nawawala ang likidong iyon. Kapag humiga ka na, wala ng gravity na humahawak dito sa iyong mga binti. Babalik ito sa daluyan ng dugo, daraan sa mga bato at mauuwi sa iyong pantog na siyang gigising sa iyo makalipas ang ilang oras. Ngayong nauunawaan mo na ang bigat ng problemang ito at ang siyensya sa likod nito, handa na tayong sirain ang mga maling paniniwala at buuin ang tamang solusyon. Bago ko ibahagi ang wastong estratehiya, kailangan muna nating itigil ang mga maling nakasanayan. Maraming tao, kahit mabuti ang intensyon, ay gumagawa ng mga hakbang na lalo lamang nagpapalala sa nokturya. Basagin natin ang tatlong pinakakaraniwang mito. Mito bilang isa, para maiwasan ang paghihi sa gabi, iinom ako ng kaunting-kaunting tubig sa maghapon. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. At maniwala ka sa akin, ito rin ang pinaka hindi nakakatulong. Mukhang lohikal naman, hindi ba? Mas kaunting iniinom, mas kaunting ilalabas, pero hindi ganoon kasimple ang katawan mo. Kapag kulang ka sa tubig sa maghapon, nagiging masyadong concentrated ang ihi mo. At ang sobrang tapang na ihi na iyon ay maaaring makairita sa lining ng pantog para itong pagpatak ng kalamansi o lemon sa sugat. Mahapdi at nakakairita dahil doon nagiging mas sensitibo ang pantog mo at nagpapadala ito ng signal na kailangan mo ng umihi ngayon kahit hindi pa talaga puno. Dagdag pa rito, kapag sa hapon ka lang bumabawi at biglang umiinom ng marami dahil sa nauhaw na katawan, ang sistema mo na nasa conservation mode ay susubukang iproseso ang lahat ng likidong iyon at madalas sa gabi pa. Sa madaling salita, ang sobrang pagtipid sa tubig sa araw ay maaaring magdulot ng mas madalas na pagbangon sa gabi. Mito bilang dalawa, maliit lang talaga ang pantog ko. Ganito na ako nun pa man. Totoo, may ilang tao na maaaring mas maliit ang functional bladder capacity. Pero sa karamihan ng kaso ng nokturya sa mga adulto, hindi laki ng tangke, ang pantog, ang problema.
Ang tunay na issue ay ang bilis ng pabrika ang mga bato sa gabi. Tulad ng nabanggit natin ang mababang produksyon ng ADH at ang pagbabalik ng likido mula sa mga binti papunta sa daluyan ng dugo ang mas madalas na sanhi. Kahit pasabihin nating napakalaki ng pantog mo, kung tuloy-tuloy naman ang paggawa ng ihi ng iyong mga bato sa gabi, magigising ka pa rin. Ang pagsisi sa maliit na pantog ay nagiging dahilan para hindi mo harapin ang ugat ng problema at hindi ito isang bagay na kailangan mo na lang tanggapin habang buhay. Mito bilang 3, ang isang baso ng alak o beer ay nakakapag-relax at nakakatulong sa pagtulog. Hindi naman siguro ganon kalala. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamapaninlang na paniniwala. Oo, maaaring antukin ka sa simula kapag uminom ka ng alak. Pero sa likod nito, sinisira nito ang kalidad ng iyong pahinga lalo na pagdating sa madalas na pagpunta sa banyo. Ang alcohol ay isang malakas na diuretic. Mas malala pa pinipigil nito ang paglabas ng mahalagang antidiuretic hormone or ADH. Kaya kapag uminom ka bago matulog, parang gumagawa ka ng perpektong kombinasyon para sa problema. Una, nagdagdag ka ng likido sa katawan. Ikalawa, pinatay mo ang natural na preno ng katawan na pumipigil sa labis na paggawa ng ihi sa gabi. Resulta, mas malaki ang tsansa ng nokturya. Bukod pa rito, ginugulo ng alak ang kalidad ng tulog at madalas kang magising sa ikalawang kalahati ng gabi. Eksaktong oras na nagsisimula ring magreklamo ang iyong pantog. Ang pag-iwas sa alak lalo na ilang oras bago matulog ay isa sa pinakaepektibong hakbang na maaari mong gawin. Ngayong alam mo na kung ano ang hindi gumagana, napakalaking hakbang na ang nagawa mo. Nilinis mo na ang daan. Handa ka na ba para sa estratehiyang tunay na epektibo? Narito ang puso ng ating pag-uusap. Ito ang paraang nakatulong sa napakaraming pasyente na mabawi ang kanilang mahimbing na tulog. Kalimutan mo na ang uminom ng mas kaunti. Ang bagong prinsipyo ay uminom ng mas matalino. Ang ASIM method ay isang 5 hakbang na estratehiya na madaling tandaan. Ang ASIM ay nangangahulugang adjust, soften, stop, integrate, manage. Isa-isahin natin ito at pagkatapos ay magdadagdag pa ako ng 2 mahalagang susi para maging mas matibay ang iyong plano. Unang hakbang, adjust ang iyong hydration. Uminom ng mas marami sa umaga. Ang pangunahing prinsipyo rito ay ilagay ang mas malaking bahagi ng pag-inom mo ng likido sa unang kalahati ng araw. Ang ginintuang panuntunan na ibinibigay ko sa aking mga pasyente ay ito. Sikaping maubos ang 60 pimapor ng iyong kabuuang likido sa maghapon bago mag-4 ng hapon. Paano ito gagawin? Pagkagising mo pa lang, magsimula ka na agad sa 1 o 2 basong tubig para gisingin ang sistema mo. Sa buong umaga, magdala ng bote ng tubig at dahan-dahang sumipsip paminsan-minsan. Huwag mong hintayin na mauhaw ka. Ang uhaw ay senyales na medyo dehydrated ka na. Sa tanghalian, uminom ka pa ng 1 baso ng tubig. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ang iyong mga bato ng sapat na oras sa maghapon para iproseso ang likido habang ikaw ay gising, kumikilos at nakatayo. Nakikipagtulungan ka sa natural na ritmo ng katawan mo. Pagsapit ng at 3 hour ng hapon, maayos na ang hydration mo. At mula roon, maaari na tayong maghanda para sa gabi. Ikalawang hakbang, soften the transition. Dahan-dahan ang pagbaba. Mula at rundown ng hapon pataas, huwag mong biglang ito ang pag-inom ng tubig. Pumasok tayo sa tinatawag na landing phase. Mula sa oras na ito hanggang hapunan, bawasan mo na ang dami. Marahil kalahating baso lang kung talagang nauuhaw ka, napakahalaga ng hapunan. Subukang kumain ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. At habang kumakain, uminom lamang ng sapat para malunok ang pagkain. Ilang lagok ayos lang, 1 buong baso hindi na. Ang unti-unting pagbawas na ito ang magsasabi sa katawan mo na panahon na para pabagalin ang paggawa ng ihi. Ikatlong hakbang, stop in time, ang sagradong oras. Ito ang pinaka-istrikto at marahil pinakamahalagang bahagi.
Magtakda ng 2 oras bago matulog na wala kang iinuming kahit anong likido. Kung 10 second ang oras ng tulog mo, ang huling patak ng iinumin mo ay dapat oitha ng walang eksepsyon. Ang 2 oras na ito ang panahong kailangan ng iyong mga bato para tapusin ang huling pag-filter at maipadala ang natitirang ihi sa pantog bago ka mahiga at makatulog. Kapag uminom ka sa loob ng 2 oras na iyon, malaki ang posibilidad na magiging aktibo pa rin ang iyong mga bato pagpatong ng ulo mo sa unan at malamang magigising ka bandang 1 sa o tutungwa ng madaling araw. Kung natutuyo ang bibig mo, maaari kang magmumog ng hindi nilulunok ang tubig o isang napakaliit na lagok lamang pero hindi isang buong baso. Tandaan, sagrado ang patakarang ito. Iyan ang pinakapuso ng ASE method. Pero may 2 pa tayong dagdag na hakbang na magpapalakas dito. Ikaapat na hakbang, integrate electrolytes. Pahusayin ang pagsipsip ng tubig sa katawan. Maliit na teknik ito na makakatulong para mas magamit ng katawan mo ang iniinom mong tubig. Ang hydration ay hindi lang basta pag-inom. Mahalaga ring makarating ang tubig sa mga selula mo. Dito pumapasok ang electrolytes. Simple lang ang ideya. Sa unang baso ng tubig mo sa umaga, magdagdag ng kaunting kurot ng unrefined sea salt at ilang patak ng lemon juice. Ang asin ay nagbibigay ng sodium na tumutulong para mas maabsorb ng mga selula ang tubig at ang lemon naman ay may potassium. Dahil dito, mas nagiging epektibo ang hydration mo sa umaga at nababawasan ang matinding uhaw sa hapon. Ikalimang hakbang, manage your dinner. Kontrolin ang mga sumisira sa plano. Ang kinakain mo sa hapunan ay kasing halaga ng iniinom mo. Sa huling kain mo sa araw na iyon, iwasan ang maaanghang at masyadong acidic na pagkain dahil maaari nitong mairita ang pantog. Iwasan din ang sobrang asukal o simpleng carbohydrates na maaaring magpataas ng produksyon ng ihi. Iwasan ang mga pagkaing mataas ang water content tulad ng sabaw, pakwan o pipino. Mas mainam kainin ang mga ito ng mas maaga sa araw. O